Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na naman tayo sa mga percent na to. The value of the car has depreciated by 20,000 pesos. It is now worth 380,000 pesos. Anong ibig sabihin nito? Pagkatapos ba minus itong 20,000 pesos, so ngayon ang worth niya ay 380,000 pesos. By how many percent did the value of the car decrease? Simplihan lang natin ito. And by the way, ito ay galing sa isa sa ating mga followers kung paano daw ito sagutan. Meron tayong 20,000 pesos. Simplihan natin. Yan na yung the value of the car has depreciated by 20,000 pesos. Yan ay i-divide lang naman natin sa total dito sa yung worth niya ngayon na 380,000, i-add lang yung 20,000. So we have 20,000 divided by, kung i-add natin yan, this is 400,000. Para mas madali. Kapag meron tayong mga whole numbers na katulad nitong 20,000 at 400,000, merong mga 00 sa rightmost nila, i-cancel lang natin yan. May 4 na 0 sa taas, so 4 na 0 sa baba. Therefore, ang i-divide lang natin ay itong si 2 divided by 40. 2 divided by 40, and this is 0.05. Ngayon yung tanong, how many percent did the value of the car decrease? Move lang natin to 1, 2 at lagyan ng percent sign. So therefore, this is 5%. Yan na yung sagot. Ganun lang siya kasimple. Isa pang paraan. Sa actual na exam, oras ang kalaban natin. So, si 380 na yan na yung mismong worth niya ngayon. Pagkatapos na i-deduct itong 20,000, so i-add na natin yan para malaman natin yung kanyang old value bali. So this is 400,000. Kung ikumpara natin itong 400,000 sa na-depreciate na 20,000, kung tutuusin, ang 10% dito sa 400,000 ay 40,000. So isipin nyo, yung 10% sa 400,000 ay 40,000. So kung 40,000, half lang yan dito sa 20,000, eliminate na natin si B, C, D. Wala nang iba kundi 5%. Kung tutuusin, halos wala ako. Hindi ako solve niyan. Pero depende na lang sa inyo kung mas hiyang kayo doon sa ating solution number 1. Another way, meron pang isang paraan. Okay. Meron tayong old value. Madali lang naman i-identify yung old value kasi itong bagong value na 380,000, i-add lang natin dito sa 20,000 and that is 400,000. Yan yung old value. Si old value ay nag-decrease siya. Yan ay hindi natin alam kung ilang porsyento, ilang rate yung dinecrease. So, yung 400,000 na yan ay i-multiply natin sa rate na dapat ang sagot dito ay 380,000. Again, ito yung old value kung saan ina-add lang natin si 20,000 at si 380,000 kaya nagkaroon tayo ng 400,000. And then, minusan natin sa yung rate kasi ang hinahanap lang naman nito, how many percent did the value of the car decrease? So, yung rate mismo, pwede namang gawin nyo yung trial and error kung saan ang i-multiply natin sa 400,000 ay yung nandito sa choices. Pwedeng i-multiply mo siya ng 5%, okay? Which is equal to 20,000. So, kung yan yung i-minus natin dito, that will give us 380,000. So, yan na yung sagot, trial and error. Kung hindi tayo sa trial and error, keep lang natin yan. So, ngayon, itong 400,000, since positive yan siya,
Pag matransfer sa kabila, pang minus na. So, ang matitira na lang dito ay mayroon tayong negative 400,000 at yung rate na hinahanap natin. So, we have 380,000. Minusa natin sa 400,000. So, therefore, this is negative 20,000. So, para matitira na lang natin dito sa kabila ay yung rate mismo, yung R mismo. Itong negative 400,000 since ito ay pang-multiply sa ating R kapag magkatabi ba, pang-multiply yan siya. So, kung i-transfer na natin sa kabila, pang-divide na siya dito. Pang-divide na. So, pang-divide yung negative 400,000. Again, para mas madali yung 4 na zero sa baba, i-cancel lang natin yan. So, ito lang ang i-divide natin. Negative 2 divided by negative 40. And this is positive 0.05. Yan na yung R natin, yung value ni R. Let R para sa rate na hinahanap natin. Now, dapat may percent. So, i-move natin yung decimal twice to the right side. 1, 2. At lagyan ng percent sign. So, therefore, this is 5%. Kaya ang sagot dito, letter A. So, kayo nang mamili kung saan kayo hiyang yung solution number 1 ba? Okay, tingnan nyo yung solution number 1 or yung solution number 2. Solution number 3, napapansin nyo yung solution number 3 natin, yun yung trial and error o ito bang solution number 4. Pinapakita ko lang sa inyo para kayo na mismo ang mamili kung saan kayo hiyang. Thank you and God bless.